Yunji, ikaw na anak ng pamilyang Ye? Bakit ka nagtatrabaho bilang janitor sa eskwelahan? Kuya, mula noong hindi kayo pumayag na makasal ako kay Shen Fuyi, hindi na ako bahagi ng pamilyang Ye mula ngayon. Ituring niyo na lang na wala na ako. Yunji! Yunji! Ang iyong breast cancer ay nasa malalang yugto na. Kailangang maospital ka na agad at makiisa sa iyong gamutan. Ako, nag-aaral ang anak ko. At marami kaming gastos. Dahil maliit lang naman ang tsansa na gumaling ako, hindi na lang ako magpapagamot. Hi, sandali lang. Kung kailangan mo ng pera, handa ka bang sumubok ng bagong gamot? Oh? Bagong gamot? 30,000 dolyar ang bayad sa pagsubok ng gamot, pero kailangan mong panagutan ito. Huwag mong isisi sa ospital kung may mangyaring masama sa'yo. Sige. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 7. Number 11. Number 17. Number 21. Number 25. Number 29. Binibining ang lagay mo ay hindi na angkop para sa pagsubok ng gamot? Sigurado ka bang itutuloy mo pa ito? Kaya ko po. Bilis. Ang sedative. Gia, sa wakas ay makaiipon din si Mama bago mawala para sa kinabukasan at pag-aaral. And mo, walang kakayahan si Mama, kaya kailangang dumaan sa ganitong hirap para lang matupad ang mga pangarap mo. Papa, mag-expire na ang insurance natin. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala si Mama? Gia. Anong ginagawa mo rito? Anong sabi mo? Gusto mo ba talagang mawala na ako? At ano naman kung ganoon? Isa ka lang namang mababang tagalinis. Habang narito ka pa, nagiging pabigat ka lang sa amin ni Papa. Pabigat? Lahat ng ginagawa ko ngayon? Hindi ba't para rin ito sa'yo? Kung talagang para sa akin ang iniisip mo, bakit hindi ka na lang tumuloy na mawala? May bintana naman doon, di ba? Sige na, tapusin mo na. Ikaw, lapastangan kang bata ka. Anong nangyari, babe? Wala lang to. Itong tagalinis na ito, habang naglilinis, ay aksidenteng nasagi ang paa ko, kaya pinagsabihan ko lang. Marunong ka bang gumawa ng trabaho? Umalis ka sa harapan namin. Babe, heto ang bagong bag na binili ko para sa iyo. Bilang isang premyo dahil naging magaling ka kagabi. Ang bag na gusto mo, matagal nang nag-iipon ng nanay para mabilhan ka. Bakit kailangang magmadali ka? Na parang binebenta mo na ang sarili mo para lang doon? Anong nakain nito at nagkakaganito? Hindi ba't nag-usap na tayo na kapag may ibang tao, ay huwag na huwag mo akong kikilalanin? Shenjia, nanay mo ba siya? Isang mababang tagapaglinis ka lang, tapos maglalakas loob kang magpakilala bilang nanay ko? Huwag niyo siyang pansinin, lumipat na tayo ng lugar. Teka lang, ibinuhos ko ang lahat. Mapalaki ka lang hanggang 18 taong gulang. Bakit ang kapal na mukha mo? Umalis ka rito. Walang hiya, bruhang babae, at sinira mo pa ang plano ko. Aba, ito. Bakit may dugo sa bibig? Gia, sa bag doon sa sulok. May gamot? Tulungan mo ang iyong nanay? Gusto mo ba nito? O, kunin mo. Ha 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 ha. Kunin mo kung kaya mo. Saglit lang, ayos guminhawa rin. Tapos na, buhusan na. Ha 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 ha. Huwag kang mawawala sa harapan ko. Napakalas-malas naman talaga. Uy pa, Tita Shanshan. Bilis tingnan nyo ito. Mukhang wala na si Ye Yunji. Wala na? Bakit tinatawag niyo pa siyang Tita Shanshan? Simula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Sige po, Mama.
Hindi ko akalain na ako, bilang panganay na anak ng mga pamilyang Ye, ang kaisa-isang minahal ko at anak ko na nakuha ko gamit ang aking katayuan at kapangyarihan, ang siyang magpapahamak at tatapos sa buhay ko. Kung bibigyan man ako ng isa pang pagkakataon sa susunod na buhay, paninindigan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Pasok dito. Bilisan mo at huwag kang makupad. Ibig bang sabihin ito, nagbalik ako sa nakaraan noong isang taon? Iba talaga kapag rank 1 ng batch natin. Isang salita mo lang, ipinatawag na kaming lahat ng ating guro. Ewan ko lang, kung saktan ko yang mapanlait mong mga mata at hindi ka na mag-top 1, kakampi pa rin kaya siya. Sa iyo, Tumigil ka! Shenjia, hindi ka pa rin ba titigil? Ha? Pinapapunta ko ang mga magulang mo? Nandiyan na ba ang nanay mo? sir, maliit na bagay lang ito. Huwag na po nating tawagin ang mga magulang ko. Maliit na bagay? Tingnan mo, kung ano ang ginawa mo sa kaniya, tatawagan ko na ang nanay mo ngayon para mapagsabihan at madisiplina kanya. Huwag na kayong tumawag. Ako ang ina ni Shenjia. Nababaliw ka na ba? Anong pinagsasabi mong janitor ka? Sabi ni Shenjia, mataas na opisyal sa isang cosmetics company ang nanay niya, di ba? Bakit isang janitor ang lumabas? Oo nga. Sino ba yung pumunta noong huling parents meeting? Anong ginagawa ni Ye Yunji? Di ba nag-usap tayo na sa school? Magkunwari tayong hindi magkakilala? Ikaw ang nanay ni Shenjia? Di ba? Taga-cleaning service ka lang? Nakita ko na ang nanay ni Shenjia. Pumunta na siya sa huling meeting. Isang general manager siya sa Hungry Group. Si Xiao Shanshan ay kaibigan lang ng asawa ko. Ako ang tunay na ina. Manahimik ka. Hindi kita nanay. Hindi ka namin ina. Ilang taon kitang inalagaan, binigay ko ang lahat para sa'yo. Pero ang tawagin akong nanay araw-araw, ikinalulungkot mo pa. Sa buhay na ito, hindi na kita anak, dahil kaaway na kita. Ye Yunji, siguradong nababaliw ka na. Ngayon alam mo na ang pangalan ko? Alam niya ang pangalan niya. Mukhang nanay niya talaga to. Talaga bang ikaw ang ina ni Shenjia? Hindi po. Isang janitress lang siya. Paano siya magiging nanay ko? Ang nanay ko ay ang general manager ng Hungry Group. Tignan niyo sa loob ng bag niya. May isang bote ng gamot sa hika. May hika ako, at sabi ng doktor ay maaari itong mamana. Kaya araw-araw ko siyang pinaghahandaan nito. Meron nga. Aha, kung titingnan, ang janitress na ito ay nanay mo nga talaga. Hindi po, guro. Nagkataon lang na tama ang hula niya. Nung Parent-Teacher Association meeting po, nakita niyo naman po ang nanay ko. Ang lakas pa ng loob mong magsinungaling. Ang lakas ng loob mong saktan si Gia. Sino ka sa akala mo? Ginawa ko dahil gusto ko. Dinidisiplina ko ang anak ko. Bakit kailangang makialam ang isang taong labas? Noong mga nakaraang araw, si Ye Yunji ay nagmamakaawa sa akin na maging ina para sa anak niya. Takot siyang mapahiya ang anak niya dahil isa siyang janitress. Itong masamang babaeng ito, may alam na kaya siya? Director Wang, gusto kong paalisin mo siya agad sa eskwelahan. Wala kang karapatang paalisin ako. Director Wang, silang mga nang-aapi ng kaklase. Dapat silang mabigyan ng matinding parusa. Hindi ka naman siguro magsasawalang bahala sa batas, di ba? Director Wang, ako ang manager ng Hungry Group at nag-donate kami ng gusali para sa eskwelahan nyo. Kapag sinubukan mong tulungan ang janitress na iyan, ipapaalis kita agad sa trabaho? Opo, Napakagaling, may pag-asa na tayo. Mukhang ang maganda at makapangyarihang tita na ito ay tunay na ina ni Shenjia. Totoo iyan. Nabalitaan ko kay Gia na ang tunay niyang ina ay manager sa Hungry Group. Siguradong siya na nga ito. Jenjen, Tatay. Jenjen, kumusta ka na? Nabalitaan ko na sinaktan ka nila. Maayos ka lang ba? dahil nandito na ang lahat ng mga magulang, ang magkabilang panig po ay maupo at mag-usap ng mabuti, mas mabuting magkasundo na lang. Tutal magkakaklase naman sila. Huwag na tayong mag-away. Hindi ba, Manager Xiao? Anong tama sa sinabi mo? Halos mabulag nila ang mga mata ng estudyanteng ito. Ang bagay na ito ay dapat bigyan ng mabigat na parusa. Tama. Ang nangyaring ito ay hindi pwedeng palampasin lang. Ang anak ko ay palagi nilang inaapi. Kung hindi kikilos ang eskwelahan, tatawag kami sa pulis. Ay, sa suot mong iyan, huwag mong sabihin kabit ka. At ni Ye Yunji, ikaw. Bagay na bagay kayong dalawa. Isang pulubi at isang janitress. Hali kayo. Pumirma na kayo dito.
Maliit na away lang naman ito ng mga bata. Huwag na nating palakihin. Heto na. Maliit na away? Tingin ko, ang puso mo ay mas marumi pa sa mukha mo. Konting salita lang mula kay Xiao Shanshan, naging parang duwag ka ng aso, hindi ka karapat-dapat na maging guro. Walang hiya ka. Ikaw na hamak na tagalinis ng kubeta. Nakuha mo pang buhusan ako? Mga tao. Bilis, ang babaeng ito. Itapon niyo siya palabas. Anong ingay ito? Principal, huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko agad ang problema sa mapangahas na tagalinis na ito. Aalisin ko siya rito. Anong tinitingin-tingin nyo? Sugod na! Teka, Principal, bakit nila ako hinuhuli? Mag-isip ka ng mabuti sa lahat ng ginawa mo at kung sino ang kinalaban mo. Ito ay ang security group na direktang pinadala ng CEO na si Hungry Group Director Wang. Simula sa araw na ito, tanggal ka na sa industriyang ito. At isa pa, bukod kay Jen Zhen, lahat ng nasangkot sa gulong ito ay sibak na sa trabaho. Ano? Paano nangyari iyon? Dapat si Zhen ang sinisibak. Posible kayang. Ang bagal kumilos. Kuya, ako ito. May gusto akong ihingi ng tulong sa'yo. Hindi maaari. Isang hamak na housewife ka lang. Saan ka kukuha ng mga koneksyon para ayusin ang gulong ito? Nitong mga nakaraang araw, mahigpit na ang pagbabantay ng matataas na opisyal sa disiplina ng paaralan dahil kaya-kaya rito. Kaya naman pala, ang swerte mo, nagkataon lang ang lahat. Gia, huwag kang matakot. Bukas na bukas din ay ipapagawa ko sa kanila na italsik si Zhen. At tinitiyak ko sa inyo na hinding-hindi kayo madadamay rito. Sinasabi ko na nga ba, ang nanay ni Jia ang may pinakamalakas na koneksyon. Talaga bang sa tingin mo, pagdating ng bukas, mababaliktad mo pa ang katotohanan? Anong ibig mong sabihin? Sagutin mo. Hello? President Xiao, nakatanggap ang mga matataas na pinuno ng utos mula sa tunay na boss. Opisyal ka nang tinatanggal sa Hungry Group bilang General Manager. Ang tunay na boss. Sino ba talaga ang tunay na boss na yan? Hulaan mo. Hindi mo naman siguro sasabihing ikaw iyon, di ba? Ye Yunji, kapag naayos ko na ang mga inaasikaso ko, pagbabayarin kita sa ginawa mo. Zhen, huwag kang matakot. Narito ako, hindi ka matatanggal sa trabaho. Dadalhin muna kita sa ospital para makita kung may pinsala ka. Anong ginawa nyo? Ma, ano ba talagang ginawa nyo? Akala ko ba hindi mo na ako itinuturing na ina? Tita, hindi na po muna ako pupunta sa ospital. Tingnan mo, punong-puno ka ng pasa. Paano magiging ayos lang yan? Maliit na sugat lang po ito. Pahid lang ng gamot pag-uwi. Ayos na po ako. Kapag pumunta po tayo sa ospital, baka magkaroon lang ng karagdagang gastos. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Ang gastos ay sasagutin ni tita. Sige na, kung ayaw niyang pumunta, hayaan na natin siya. Ginang Ye, sa tingin ko naman ay isa kang makatwirang tao, pero bakit ang anak mo ay, hay naku, tara na, umalis na tayo. Katulad din pala siya ng kapatid ko, isang taong may magkaibang kulay ng mata. Ang mga may ganitong mata ay lumalabas lang sa angkan ng pamilyang Ye, posible kayang. Tito Wang? Lumipas na ang maraming taon. Ayos lang po ba ang inyong kalagayan, senyorita? Tito Wang, matagal na rin tayong hindi nagkita. Maayos naman ang lahat sa akin. Sa totoo lang, si Boss Ye ay laging nag-aalala sa inyo. Kaya noong natanggap niya ang balita tungkol sa inyo, ipinadala niya agad ako para sunduin kayo pauwi. Kasalanan ko ang lahat. Dahil lang sa isang walang kwentang lalaki, itinakwil ko ang sarili kong pamilya hanggang sa ganito ang kinahinatnan ko. Tara na. Matagal ko na rin hindi nakikita ang kapatid ko. Dito po. Ye Yunji, bakit siya sumakay sa sasakyan ng isang mayamang tao? Isang tagapaglinis lang siya. Paano siya magkakaroon ng ugnayan sa mga mayayaman? Siguradong namalikmata lang ako. Masakit ba, Gia? Napakasamang babae talaga ni Ye Yunji. Paano niya nagawang manakit ng ganoon? Tingnan mo kung paano niya pinuruhan ang mukha mo. Tita Shanshan, sorry po. Lahat ito ay kasalanan ko. Hindi lang ako nawalan ng record sa eskwela, dahil din sa akin ay nawalan kayo ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Ang kuya ko ay isang executive sa Ye Group. Hanggat nandyan siya, hindi tayo matatanggal pareho. Dati ay sobrang spoiled ni Ye Yunji kay Gia, pero ngayon bigla siyang nagiba ang ugali. Sa tingin mo, may nalaman na kaya siya? Gia, gawin mo muna ang iyong mga takdang aralin.
May kailangan lang kaming pag-usapan ng tatay mo. Shanshan, yung masamang babaeng si Ye Yunji, posible kayang alam na niya na si Jia Jia ay hindi niya tunay na anak? Sigurado yan. Kung hindi ay imposible siyang gumawa ng ganoong pananakit kay Jia Jia. Hay, kasalanan ito ng nanay mo. Noon pa man ay pilit niyang sinasabi na ang babaeng si Ye Yunji ay parang anak ng isang mayamang pamilya. Pinilit kanyang pakasalan siya dahil doon sa labas ko tuloy na isilang si Jia Jia. At kinailangang ipagpalit sa bata ni Ye Yunji para tawagin siyang nanay ni Jia Jia sa loob ng maraming taon. Ang batang isinilang ni Ye Yunji noon. Sigurado ka bang naayos na ang lahat sa kanya? Isang sanggol na bagong silang lang. Itinapon ko na sa tambakan ng basura. Anong aberya ang pwedeng mangyari? Tiyak na wala na ang batang iyon. Ngayon naman ay tila alam na ni Ye Yunji ang totoong nangyari. Paano kung magwala siya at gumanti sa akin? O saktan pa niya si Jia Jia? Anong gagawin natin? Sabi ko na nga ba, yung mababang tagapaglinis na yon ay hinding-hindi magiging nanay ko. Bakit nyo hindi sinabi sa akin agad? Sorry, Jia Jia. Hindi lang makahanap si Mami ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo, huwag ka sanang magalit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Sa totoo lang ay tuwang-tuwa pa ako. Ma, huwag kang mag-alala. Paborito ako ni Ye Yunji. Kahit alam na niyang hindi niya ako tunay na anak, ano naman ngayon? Ako pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi niya ako kayang saktan talaga. May paraan ako para gawin siyang mawalan ng halaga sa mundo. Maligayang pagbabalik sa bahay, young mistress. Yunji anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Naging bulag po ako sa katotohanan. Hindi ako nakinig sa mga payo ninyo noon at nagpakasal pa kay Shen Fuyi na isang walang utang na loob na tao. Lahat ng hirap na nararanasan ko ay deserve ko dahil sa katangahan ko. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, talaga bang handa ka nang makipagdalamhati kay Shen Fuyi at makipaghiwalay sa kanya? Pa? Hindi pa muna kami maghihiwalay. Trinato nila akong parang hayop na pinaglingkuran sila ng maraming taon. Gusto kong lahat ng nagtaksil sa akin ay magbayad. Mama, parang awa mo na po, huwag ka nang magalit sa akin. Nagkamali po ako, patawarin mo na po ako, sige na. Bumalik ka na rito, may sorpresa ako para sa iyo. Hindi kailanman umaamin sa kasalanan ng batang iyan, kung kaya't babalik ako at titingnan kung ano ba talaga ang plano niya. Mama, maupo ka na po. Mama, patawad sa lahat ng mga maling nagawa ko. Hinarap mo ang lahat ng hirap, mapalaki lang ako ng maayos, ngunit hindi ko po iyon binigyan ng halaga. Tingnan mo po, nagluto ako ng sariling gawa ko na puno ng masasarap na pagkain para sa iyo. Nasugatan pa ang mga kamay ko sa pagluluto. Jia Jia, talaga bang alam mo na ang iyong pagkakamali? Totoo po. Mama, pagkatapos nito ay mag-aaral na ako ng mabuti at magiging mabuting tao na rin para ipagmalaki mo naman ako. Heto, tikman mo ang niluto ko para sa iyo. Walang amoy at walang kulay ang lason na inilagay ko rito. Ye Yunji, wala ka na dapat dito sa mundo. May kasamang osmanthus ang sweet and sour ribs na ito. Hindi ba ganyan ang paraan ng pagluluto sa Jinwei Pavilion? Saka hindi naman siya kaliwete, bakit nasa kanang kamay ang sugat niya? Jia Jia, gabi na, hindi pa ba bumabalik ang tatay mo? May overtime po siya ngayon. Ma, hayaan mo na muna siya, kumain na po tayo. Ang anak na ito, mukhang hindi na matututo. Kain na tayo. Jia Jia, bihira ka namang pumasok sa kusina, pero nagluto ka ng ganito karaming pagkain. Pagod na pagod ka na siguro? Kumain ka muna, panonoorin ka muna ni Mama. Sige po, sabay na tayong kumain. Anong problema? Hindi mo ginagamit ang mga chopsticks mo. Dahil ba? Mayroon bang hindi malinis na bagay sa pagkain? Siyempre wala po. Nagluto ako ng maayos para humingi ng paumanhin, pero iyan pala ang iniisip mo sa akin. Bakit hindi mo pa kainin? May kinatatakutan ka ba? Nagpakahirap akong ipagluto ka ng ganito karaming pagkain. Hindi ka man lang kumain kahit konti, kaya hindi na rin ako kakain. Shenjia, nanay mo ako. Sa pakikipaglaro sa akin, kulang ka pa sa galing. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Oo, nilagyan ko ng pampurga ano naman.
Dahil sa'yo kaya ako napatalsik sa paaralan at sa harapan ng mga kaibigan ko ako napahiya, wala ba akong karapatang magalit? Buti na lang naghanda ako ng maaga. Muntik na yon. Ang mapanganib ay para sa iyo at ang pampurga ay bilang panglihis lang. Kakaiba ang ikinikilos ni Ye Yunzi kamakailan, kaya dapat akong magkaroon ng dalawang plano. Sakaling mabuking ang lahat, sasabihin ko na lang na pampurga lang ang inilagay ko. Lalaban ka pa? Kung sa tingin mo ang pampurga ay magandang bagay, ubusin mo ang lahat ng iyan, kumain ka. Ye Yunzi, anong ginagawa mo? Pa, iligtas niyo ako. Nababaliw ka na. Oo, baliw na nga ako. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal ko. Naging mabuti ako sa inyong dalawa. Pero kayong dalawa, gusto nyo na lang akong mawala sa mundo. Pati ang paglalagay ng gamot sa pagkain ko, nagawa nyo? Konting gamot lang iyon sa tiyan. Napaka-OA mo naman. Utility worker ka lang. Ang tinawag kita na nanay sa loob ng maraming taon. Isang malaking utang na loob mo na iyon, di ba? Huwag ka nang magpanggap na biktima. Mabuti na lang at hindi mo ako tunay na. Tumahimik ka. Tapos ka na ba? Ano ang sinabi mo? Hindi mo ako ano? Magsalita ka. Ano ang sinasabi mong hindi mo ako ano? Kailan ka ba titigil? Araw-araw na lang, hindi ka pa ba napapagod sa panggugulo? Dahil sa ugali mong iyan, kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang koneksyon sa iyo. Tara? Doon na tayo sa hotel ng Ye Group tumuloy. Ang kuya-kuya ng tita Shanshan mo ay ang manager sa Ye Group. Sa 5-star hotel ng pamilya Ye, libre lang tayong tumira. Umaaligid kayo sa kuya-kuya ng Xiao Shanshan, hindi ko alam kung gaano na karami ang ginawa ninyong masama. Sisiguraduhin kong ang lahat ng inaasahan nyo ay mawawala sa isang iglap. Kuya? Ako ito. Tulungan mo akong makahanap ng trabaho sa Ye Group. Huwag mong ipapaalam na ako ang heredera ng pamilyang Ye. Panganay na miss ng pamilyang Ye? Ye Group? Mama, pasensya na po kung naging padalos-dalos ako kanina. Huwag na po kayong magalit. Ngayong gabi, dito na muna ako sa bahay sasama sa inyo. Kung hindi lang ako bumalik para kunin ang ID ko, hindi ko sana maririnig ang mahalagang balitang iyon. Dapat kong malaman ang tunay na pagkatao ni Ye Yunzi. Kung siya nga ay taga-pamilyang Ye, ibig sabihin noon, ako ang tagapagmana ng pamilyang Ye. Bakit mo ako pinipigilang pumasok? Narito ako para hanapin ang manager ninyong si Xiao sa business department. Tawagin mo siya ngayon din. Ang manager po naming si Xiao ay umalis kagabi para sa isang business trip. Gusto niyo po bang direktang kumontak sa kanya? Hamak ka lang na empleyado. Tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Ikaw ba si Supervisor Wang? Ako ang bagong empleyado, si Ye Yunzi. Ah, ikaw pala ang bagong cleaner. Isang cleaner lang pala. Ye Yunzi, mukhang wala ka pa ring nararating sa buhay. Kahit na wala akong narating, kahit paano ay nakakapasok ako sa pinto ng Ye Corporation. Ito po ang recommendation letter ko, pakiusap po. Sumunod ka sa akin. Paano ka nagkaroon ng recommendation letter galing kay Ye Tingchen? Huwag mong isiping gamit ang peking sulat na iyan, ay magagawa mo ng magpanggap na may kapangyarihan ka. Isang tagapaglinis lang siya. Bakit naman si tagapulong Ye ay magsusulat ng rekomendasyon para sa kaniya? Binibining Ye, ngayong wala na ang rekomendasyon, hindi ko na mapapatunayan ang pagkatao mo. Narinig mo ba? Umalis ka na. Xiao Shanshan, sumusobra ka na. Ye Yunji, napakawalang hiya mo. Ganon na ba kalala ang Ye Security? Na nagagawa niyo pang mag-iskandalo sa harap mismo ng grupo? Tagapulong Ye, ang tagal na nating hindi nagkita. Ako nga pala ang Xiao Shanshan ng Hongri Group. Ilayo niyo ang babaeng iyan. Sumunod ka sa akin sa loob. Ang walang hiyang si Ye Yunji, kilala niya talaga si Ye Tingchen. Paano yun nangyari? Uminom ka. Kahit na maraming taon kang nawala, ang grupo ay mayroon pa ring isang ikatlong bahagi ng share na para sa iyo. Bakit mo kailangan magtrabaho sa housekeeping department at ayaw mo pang hayaang i-anunsyo ko ang iyong pagkakakilanlan? Kuya, hindi mo lang alam, ang pagiging tagalinis ang pinakaangkop na paraan para mag-undercover. Lagi kang may kakaibang plano. Siya nga pala kuya, ang maliit na kumpanya ng Shenfuyi. Sumasali ba sila ngayon sa bidding para sa Ye Corporation? Sa baba ng kwalifikasyon niya, hindi ko man lang siya hahayaang pumasa sa unang yugto. Hindi kuya, hayaan mo siyang umabot sa huling yugto. Dahil kapag hinayaan natin siyang bumagsak kung kailan siya ang pinakaangat, tsaka lang niya malalaman kung gaano kasakit ang naramdaman ko. Sige po, kung ano ang gusto niyo ay susundin ko. Nga pala, bukod sa atin sa pamilyang Ye, dito sa lalawigan ng Jing, meron pa bang ibang mga kaso ng magkaiba ang kulay ng mata? Wala pa naman akong naririnig tungkol diyan. Pero, malaki ang mundo. Lahat ay posible. Kaya kahit mayroong ganun ang ibang tao, ay normal lang din.
Mukhang si Jen Jen ay maaaring walang kinalaman sa atin sa pamilyang Ye. Sa tagal kong sumunod, wala man lang akong napala. Mali kaya ang narinig ko noong araw na iyon? Yeyunji, ang pagkatao mo ay talagang hindi biro. Sundan mo ang sasakyang iyon sa harap. Nandito na po sina Young Master at Young Mistress. Dito po tayo. Kung si Ye Yunzi talaga ay ang tunay na pamilyang Ye ni Young Mistress, kung gayon, ako ang siyang tunay na tagapagmana ng Ye Corporation. Naku, kasalanan ito ng nanay mo. Dati mapilit siya na ang babaeng iyon na si Ye Yunji ay parang anak ng isang mayamang pamilya. Pinilit kanyang pakasalan ito, kaya tuloy sa labas ko ipinanganak si Jia Jia at kailangan pa nating ipagpalit sa anak ni Ye Yunzi, kaya tuloy ilang taon ding tinawag ni Jia Jia ang babaeng iyon na nanay. Paano kung noon, ang sanggol na ipinalit sa akin ay hindi tuluyang naalis ni Xiao Shanshan? Ibig sabihin, sa pamilya Ye Corporation, wala na akong magiging kaugnayan pa. Hindi maaari. Dapat ako ang maging nag-iisang anak ng Ye Corporation. Dati mong sinabi na may isa pang anak na babae si Ye Yunji. Saan mo siya dinala? Paano kung hindi pala nawala ang tunay niyang anak? E di baka siya ay... Paano namang mangyayari iyon? Sa basurahan sa labas ng lungsod, napakalaki at walang kahit sinong tao doon. Ang mga basura ay tinatambak ng bulldozer at agad na sinusunog kaya hindi na mabubuhay ang bata. At isa pa, ang batang iyon ay may dalawang mata na magkaiba ang kulay. Siguro ay may sakit siya sa lahi. Ano? Magkaiba ang kulay ng mga mata? Oo. Kakaiba ang kanyang mga mata? Isang asul at isang itim. Bakit? Ha? Hindi ba't may kaklase kang ganyan din? Ang pangalan niya ay... Jen Jen, hindi ba? Para siyang isang halimaw. Posible kaya na si Zen Zen iyon? Yunzi, dahil ngayon ay nakabalik ka na sa pamilyang Ye. Yung anak mo naman, humanap ka ng oras para iuwi siya dito at makita namin. Sa susunod na lang po siguro, kapag tapos na ang usapin sa diborsyo. Sige, pwede rin. Sabi nila, yung kakaibang mga mata ng batang iyon ay katulad ng sa yumaon mong ina dahil magkapareho sila. Ang ina mo naman po ay sadyang hindi naging mapalad. Hindi man lang kayo nagkita. Ay wala na siya. Pasensya na po, tatay. Naging masyadong matigas ang ulo ko noon. Ang kakaibang mga mata ng batang iyon. Ano po? Kakaibang mga mata? Oo nga. Hindi mo ba alam? Nang ipanganak ka noon, sumulyap ako sandali. Kaya lang naging magulo ang relasyon niyo ng pamilya mo noon. Kaya natakot akong magpakita at makaabala sa pagpapagaling mo pagkatapos manganak. Kaya naman, pagkatapos kong sumulyap ay agad na rin akong umalis. Normal ang kulay ng mga mata ni Jia. Siguro habang lumalaki ang bata, nagbago ang kulay ng mga mata niya dahil sa metabolism. Posible naman ang ganoon. Pagkatapos lumaki, tsaka lang magbabago ang kulay ng mga mata. Pero noong dinala sa akin ang bata noon, normal naman ang kulay ng mga mata niya. Walang kapantay ang pagmamahal ng ina. Shenjia, bilisan mo at bumaba ka na. Para maging tagapagmana ng pamilya Ye Corporation, ang unang hakbang ay ang bawiin ang tiwala ni Ye Yunji. Kung hindi pa rin siya makikinig, huwag na siyang asahang makakaalis pa ng maayos ngayon. Pagdating ng oras, bilang kaisa-isa niyang anak, di hahayaan ng pamilya Ye Corporation na pabayaan lang ako. Mama, nandito ka na pala. Shenjia, ano ba talagang ginagawa mo? Mama, nakagawa ako ng katangahan noong nakaraang 2 araw. Siguro ay galit na galit ka na sa akin, di ba? Kung mawawala ba ako ngayon, mas magiging maginhawa ba ang pakiramdam mo? Bakit ka pa rin nag-aalala sa akin? Anak kita? Paanong hindi ako mag-aalala sa iyo? Nitong nakaraan, medyo nagalit si Mama? Pero hanggat handa kang magbago? Patatawarin ka ni Mama, ayos ba? Totoo ba? Talagang mapapatawad mo ako? Pinapatawad ka na ni Mama. Halika, bilis, bumaba ka na. Kung ganoon, pabalikin mo ako sa eskwelahan. Mag-aaral? Sige, hahanapan ka ni Mama ng bagong vocational school. Bakit sa vocational school? Sa Hungry First Middle School ko lang gustong pumasok, doon lang ako pupunta. Alam mo ba ang ginagawa mo kanina lang? Hindi mo ba nakikita? Gusto mong mag-aral? Sige, pero na-kick out ka sa paralan? Walang high school sa buong lungsod ang tatanggap sa estudyanteng may bahid ang record?
maging ang Hungry First Middle School ay walang kasaysayan ng pagbawi ng pagkakatanggal sa estudyante. Ibig sabihin, ayaw mo lang talaga akong tulungan. Paanong tutulungan kita? Isa lang akong janitera. Wala akong koneksyon para burahin ang dungis na ginawa mo sa sarili mo. Nagsisisi ka ba? Ito ang napapala mo sa hindi pagpapahalaga sa pagkakataong makapag-aral. Walang hiya ka. Nagpapanggap ka lang na pinatawad mo na ako. Pero ngayon, ayaw mo man lang akong pabalikin sa eskwelahan. Eh di matapos ka na rin. Sige, maayos lang ako. Paalisin mo na ang mga tao kapag nakababa na ako. Nagdala pa talaga siya ng mga kasama. Mukhang wala na akong pagkakataong kumilos. Minsan lang tayo mabubuhay. Kaya sa susunod, wag mo nang gagamitin ang ganitong bagay para takutin ako. Umuwi na tayo. Mama, pakiusap po. Pabalikin niyo na ako sa pag-aaral. Kahit bilang listener lang po. Ang Hungry First Middle School ang pinakamagandang paaralan sa buong lungsod. Doon ko lang po mababawi ang lahat ng mga aralin na hindi ko natapos. Mama, nagmamakaawa po ako. Siya ba? Totoo ba talagang natuto na siya sa pagkakamali niya? Sige na. Ang tungkol sa bagay na iyan? Gagawa ako ng paraan. Talaga bang alam mo na ang pagkakamali mo? Siyempre, dahil anak ako ng pamilya Ye Corporation, sa pinakamagandang paaralan lang dapat ako mag-aral. At ikaw naman, Zen, sisiguraduhin kong malalaman ko ang tunay mong pagkatao. Jen, tungkol sa mga nangyari noon, kasalanan ko ang lahat. Patawad. Kaya mo ba? Akong patawarin? Napag-iwanan na ako sa mga aralin ko. Kung hindi mo mamasamain, tulungan mo naman akong mag-review. Pwede ba? Gusto kitang maging kaibigan. Sige. Alam ko talagang napakabuti mo. O sige na, pumasok na kayong lahat. Kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Jen. Esish. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng anumang ingay dahil kapag napatalsik na naman ako sa eskwelahan, tiyak na magagalit ako. Nga pala, sa pagkakataong ito, may isang bagay pa akong gustong ipatabang sa mabuting estudyante. At iyon ay ang humiram ng konting dugo mula sa iyo. Kahit na maliit ang tsansa na ikaw ang totoong anak ni Ye Yunji, ngunit bakit kakaiba ang kulay ng mga mata mo? Kailangan ko itong ipasuri para makasiguro ako. Masama ito. Sinaktan ni Zen ang kanyang sarili. Tulong. Salamat talaga sa tulong mo, bayaw. Kundi, dahil sa iyo, paano ako makakapasa sa unang screening ng bidding para sa Ye Corporation? Wala yun sa ating magkakapatid. Magpayaman tayo ng sabay. Narito ang 800,000 dolyar, pang-inom para kay Kuya Wei Chang. Huwag kang mag-alala. Ang mga bid documents ng kumpanya nyo ay inayos ko na lahat. Sa pagkakataong ito, ang proyektong Beicheng ay tiyak na mapupunta sa inyo. Salamat uli, bayaw. Oo nga pala, kailan ka ba makikipaghiwalay sa asawa mong mukhang matanda na? Matagal nang naghihintay ang kapatid ko, huwag mo siyang saktan. Bilis. May hika siya, di ba? At kumuha na ako ng health insurance para sa kanya. Ang plano ko sana ay maghintay hanggang mawala na siya para ako ang makakuha ng lahat ng benepisyo. Pero sino bang mag-aakala na sadyang matigas ang buhay niya? Tungkol dyan, madali lang yan. Sa bidding conference ng Beicheng, sasali ako. Ang may pinakamataas na pagkakataong manalo sa bid ay walang iba kundi si President Shen. Balita ko ay gustong-gusto kayo ni Tagapulong Ye. Kung magkaroon man ng pagkakataon sa hinaharap, huwag mo naman kalimutan ang iyong kaibigan. Siyempre naman. Anong ginagawa niya rito? Ikaw ba ang tumawag sa kanya? Paano ko naman siya tatawagin? Nagawa pa niyang bumati sa iyo. Kuya Fuyi, hindi mo ba ito aayusin? Nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ako sa pagkakahawak mo. Bakit ka nandito? Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Umalis ka na ngayon din. Alam ko po, ito ang Palakaya Corporation sa bidding na gaganapin sa Beicheng. Nandito ako ngayon dahil mayroon akong malaking regalo na ibibigay sa iyo. Anong binabalak mo? Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Huwag kang matakot. Hindi ba't gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Nandito ako ngayon para pagbigyan ng hiling mo.
Sa Beicheng na 4th Ring Road distrito ng Jiangwan, proyekto ng konstruksyon, ia-anunsyo na ang resulta ng bidding. Ngayon, tawagin natin ang Ye Group President Ye. Bakit? Kanina pa, pero hindi pa natin nakikita si Ye Tingchen. Nagpapaimportante lang siya. Sa laki ba naman ang posisyon niya bilang leader, siguradong huli siyang darating para lang may dating siya. Anong ginagawa niya roon? Nasisiraan na ba siya ng bait? Gusto yatang sirain ng babaeng ito ang kontrata ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang kinatawan ng shareholders ng Ye Group, si Ye Yunji. Kuya Fuyi, anong sinasabi niya? Ano bang problema mo? Dahil ba Ye ang apelido mo? Akalain mo na mapapanggap ka bilang anak ng pamilyang Ye? Alam ko kung sino ka kaya huwag mo akong lokohin. Ang mga guwardiya. Security, mga bulag ba kayo? Ilabas niyo ang taong iyan. Ngayon naman, babasahin ko na ang nanalong kumpanya. Blue Bay Group? Congratulations. Blue Bay Group, congratulations. Nagsisinungaling ka. Ye Yunzi, isang cleaner ka lang. Bakit ka nagpapanggap na boss dito? Umalis ka na dito, bilis! Isang cleaner? Naalala ko na. Parang naglinis din siya sa bahay namin. Hamak nakatulong lang siya. Paano niya nakuha ang lakas ng loob na magpanggap bilang ang senyoritang si pamilyang Ye? Hindi mo ba mahal ang buhay mo? Fuyi, asawa mo pa rin siya sa papel. Siguradong gusto kanyang idami. Kaya siya nagpapanggap para galitin si pamilyang Ye. Walang hiya si Ye Yunji. Naisahan niya ako. Ye Yunji, akala mo ba talaga kaya mo akong talunin? President Shen! Tatatapusin kita, parang isang langgam lang. Anong ginagawa mo? Isa kang basura, lakas ng loob mong saktan ang anak ng Ye Corporation. Hindi maaari. Kung anak siya ng Ye Corporation, bakit siya nagpakasal sa akin? Sa loob ng maraming taon, hindi niya sinabi sa akin at hinayaan lang niya akong tratuhin siya ng masama. Ano? Tinalikuran niya ang pamilya niya para sa iyo, pero nakuha mo pa siyang tratuhin ng masama? Hindi. Hindi po. Nagkamali ako ng sabi. Mabait po ako sa kanya. Ang kapatid ko na si Ye Yunji ay naloko ng masamang lalaki at nagtiis ng maraming taon. Nagtrabaho siya bilang cleaner, pero hindi iyon kahiyahiya. Ang kahiyahiya ay ang mga traidor at ang mga walang hiyang nagpapanggap para lang sumikat. Paanong nangyari iyon? Siya pala. Anak nga ba talaga siya ng Ye Corporation? Mali. Ye Tingchen. Siguradong umiiwas ka lang sa issue, kaya tinanggal mo ang bid ko. Hindi ba? Ang bidding na ito ay patas at tapat? Kung hindi po tanggap ng President Shen, pakitingnan po ang inyong cellphone. Hindi. Isa itong pagkakamali. President Ye, yung ibinigay kay President Xiao, ito ay pambili lang ng regalo, wala itong kinalaman sa bidding. Kung pakiramdam mo ay nagkamali kami, kumuha ka ng pinakamagaling na abogado. At sa oras na iyon ay magkita-kita tayo sa presinto para magpaliwanag. Kukunin niyo ang kuya ko? Anong karapatan niyong hulihin siya? Dahil sa panluloko niya sa posisyon niya, pagtanggap ng suhol, at dahil din sa pagkuha ng pera ng kumpanya. President Shen, kanselahin ang bidding mo at alisin siya sa pwesto. Sa tingin mo ba ang mga dahilan na ito ay sapat na? Hahaha. Kahit pa hindi manalo sa bid, wala akong pakialam. Dahil ako, sa ngayon ay manugang na ni Ye Group. Ye Yunzi, kahit gaano pa karami ang shares mo sa Ye Corporation, ang kalahati noon ay sa akin. Hahaha. Nananaginip ka. Noon para lang mapakasalan ka, ay iniwan ko ang sarili kong pamilya at pinirmahan ang kasulatang ito na isinusuko ang lahat ng karapatan at ari-arian ko sa Ye Corporation. At ikaw, Shen Fuyi, bilang ang may kasalanan sa ating pagsasama, sa panloloko, pananakit, at paglipat ng ating mga pera, ang tanging makukuha mo lang ay ang umalis ng walang bitbit na kahit ano. Para sa kaso nating ito, hahanapin ko ang pinakamagagalit na mga abogado. Lalabanan kita hanggang sa huli. Yunji, patawad, alam ko na ang pagkakamali ko. Sa wakas, aamin na rin ba siya? Opisyal na akong magiging donya ng mga pamilyang Ye. Jia. Anong ginagawa mo rito? Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Siyempre, kaya lang naman nandito ang nanay mo ay dahil na-miss kita. Hindi kita nanay. May gagawin pa ako. Aalis na ako. May nalaman ka na, no? Kaya pala noong araw na iyon ay bigla ka na lang nagmadali ng walang dahilan at tinanong ako tungkol kay Ye Yunji, ang tungkol sa tunay niyang anak. Ano bang gusto mo? Alam mo ba ang tungkol kay Ye Yunji, ang tunay niyang pagkatao? Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Shenjia, gaganituhin mo ba ang nanay mo? Ngayong alam mo na si Yeyunzi ay mas mayaman kaysa sa akin. Itinatakwil mo na ako? At ano naman kung ganoon nga? Sila lang naman ang pinakamalaking Ye Group sa buong bansa. Basta't maging tagapagmana ako ng Ye Corporation. Lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Kahit kayo ni Papa ay magtrabaho habang buhay, hinding-hindi nyo mapapantayan ang yaman ng Ye Corporation kahit katiting. Pero, paano kung si Yeyunji ay malaman na hindi kanya tunay na anak? Sa tingin mo ba ay magiging maganda ang buhay mo? Binabalaan kita. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Anak ko nga talaga ka. Napakalupit mo. Pero magkadugo tayo. Bakit kailangang mag-away na parang magkaaway? Kapag nalaman ni Yeyunji na hindi kanya tunay na anak, siguradong itatapon kanya. Isipin mo noong nakaraang buwan, noong nasa eskwelahan siya, ano ang ginawa niya sa iyo? Anong gusto mong gawin ko? Paikutin mo lang si Yeyunzi hanggang sa ibigay niya sa iyo ang lahat ng stocks niya. At ako na ang bahalang tumapos sa lahat ng hadlang, kasama na ang tunay na anak ni Yeyunji. Kabilang na ang tunay na anak ni Yeyunji. Akala ko ba wala na siya? Iyon din ang akala ko dati. Pero ang pilay na tatay ng kaklase mo ay nakatira pala malapit sa lugar kung saan ko iniwan ang bata. Sinasabi mo bang mayroong ganitong klase ng pagkakataon sa mundo? Imposible. Hindi siya maaaring maging tunay na anak ni Yeyunzi. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng iba. Ano ito? Wala kang pakialam. Gia, ako ang tunay mong ina. Mayroon pa bang relasyon sa mundong ito ang hihigit pa sa relasyon nating dalawa? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Sisiguraduhin kong habang buhay kang magiging mayaman. Ito ang sample ng dugo ni Zhenzhen. Gagamitin ito. Para sa DNA test. Anak nga talaga kita. Talagang napakatalino mo. Ako na ang magtatago nito. Para hindi ito makita ni Yeyunji at muling magduda. Kuhanin mo lang ang dugo ni Yeyunji. O kahit ang buhok niya. At ang mga susunod na pagsusuri ay ipaubaya mo na kay Mama. Hindi naging madali para kay Papa na palakihin ako. Hindi ko nahahayaang mag-alala pa siya ng ganito. Pa, Zhenzhen, nandito ka na pala. Halika rito. Gigising ako para mag-init ng pagkain. sige po. Bakit? Anong nangyari? Inapi ka na naman ba nila? Ako, pupuntahan ko sila para turuan ng leksyon. Pa, hindi po nila ako inapi. Hindi ko lang po sinasadyang magalaw ang sarili ko. Zhenzhen, mga hayop sila. Ang tatay mo ngayon ay hihingi ng paliwanag sa kanila. Pa, huwag po kayong pumunta. Pa, tay! Tay! Ayos ka lang po ba? Pa, Kasalanan ko dahil wala akong silbi. Kasalanan ko ito. Napakawalang kwenta ko. tay! Tiisin na lang po natin ng 2 taon, 2 taon lang. Sisiguraduhin kong makakapasok ako sa magandang universidad at magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Siya, talaga bang matutulungan niya ako?
Kumusta po? Ako po si Zanzan. May oras po ba kayo para makipagkita sa akin? Salamat po, Jia. Haha. Napakamabait talagang bata nitong si Jia. Tama. Malaki na nga ang ipinagbago niya. Jia, wala ka bang pasok ngayon? Lolo, Sabado at Linggo po ngayon. Oh, ha. Oo nga pala. Pasensya na, wala kasing bata rito sa bahay dati, kaya hindi ko na namamalayan kung anong araw na. Jia, kamusta naman ang pag-aaral mo? Anong mga plano mo sa hinaharap? Ayos naman po. Hindi ko pa po iniisip ang tungkol doon. Sa wakas, nakasama ko na uli kayo ni Tito. Gusto ko muna pong manatili rito sa bahay para makabawi at makapagsilbi sa inyo. Ha. Napakabuting bata. O siya, doon sa Hungry, merong mga training class para sa mga hilig nyo. Maghanap ka ng oras at isama mo si Jia doon para makita niya. Sige po. Tingnan mo kung ano ang magugustuhan mo. Pag-aralan mo na iyon. Dahil ang apo ni Pamilyang Ye ay hindi dapat nahuhuli sa iba. Opo. Salamat po, Lolo. Ano ba ang mayroon? Bakit parang ang misteryoso mo? Tingnan mo ito at maunawaan mo rin. Hindi tunay na anak si Jia? Ano? Hindi tunay na anak si Jia? Hinaan mo lang ang boses mo. Masyado na akong gabi nakauwi kagabi, kaya hindi ko agad nasabi sa inyo. Plano ko sanang sabihin sa lahat kaninang umaga, pero dahil napakabait na bata ni Jia, hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin. Kuya, sa tingin mo ba, dapat pa ba natin itong ipalam kay Bunso? Hindi ko rin alam. Ay, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Bunso, sa totoo lang, ang resulta ng gene test ay hindi naman ganoon kaimportante. Gaya ng inaasahan. Ano? Matagal mo na itong alam? Oo. Dahil kung hindi ko sana inutusan si pangalawang kuya na asikasuhin ang bagay na ito. Matagal na niyang alam. Matagal na niyang alam na hindi ako tunay na anak. Anong gagawin ko? Ngayong alam mo na ang lahat, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Yunjay, sa totoo lang, ang tunay mong anak ay... Magandang araw po. Hahanapin ko lang po sana sina Ye Yunzi tita. Jenzen, nandito ka na pala. Halika, pasok ka. Jenjen, ang iyong mga mata. Ako. Jen, bakit ka narito? Ako ang nagpatawag sa kaniya. Noong huli sa eskwelahan, hindi ba't gusto mo siyang maging tutor para sa iyong mga aralin? Kaya pinapunta ko siya rito at babayaran natin siya kada oras. Po? Parang hindi po magandang ideya. Mahalagang panahon po ito para sa pag-aaral. Baka po maging... Habang tinutulungan kitang mag-aral, nagsisilbi rin itong review para sa akin. Salamat po kay Auntie Ye sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Walang anuman, dalhin mo na si Jen sa taas para mag-aral. Sabihan niyo lang ako kung may kailangan kayo at dadalhan ko kayo roon. Sige po, Mama. Tayo na. Si Shanjia ba ang gumawa nito? Opo. Walang hiya siya? Akala ko pa naman ay nagbago na siya. Tita, ang pagpunta ko rito ay hindi lang para magsumbong. Jen, ibinigay ni tita ang numero sa iyo? Dahil tapat ang intensyon kong tulungan ka? Kaya sabihin mo lang ng direkta ang nasa isip mo. Gusto ko lang pong makatapos ng tahimik sa natitirang 2 taon ko sa high school. Pakiusap. Tulungan niyo po ako. Anong gusto mong gawin ko? Hindi naman sa hindi ko naisip noon, nasabihin sa mga nakatatanda, para sila na mismo ang tumigil sa kanila. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, hihingi sila ng tawad sa harap ng maraming tao. Pero sa likuran ay mas malala pa ang ginagawa nilang pagpapahirap sa akin. Ayoko na ng ganito. Tita, halata naman na ayaw ipaalam ni Shenjia sa inyo ang ginagawa nilang pang-aapi sa akin. Kaya, kung palagi kitang makakasama, malamang, dahil ayaw nilang mapansin mo, hindi na muna nila ako sasaktan.
Mabait na bata. Kasalanan ito ng pamilya namin sa iyo. Huwag kang mag-alala, gagawa ng paraan ni tita na protektahan ka, okay? Ano ang sinabi mo sa mama ko? Bakit kanya hinayaan na maging tutor ko sa bahay? Wala akong ginagawa. Naawa lang si Auntie Ye sa kalagayan ko, kaya pinapunta niya ako rito. Eh ikaw? Bakit ka pumayag? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang binabayad ni Auntie Ye ay mas mataas kaysa sa iba, kaya ako nandito. Shenjia, bahay niyo ito. Huwag kang gagawa ng kahit anong masama. Di ba tuturuan mo ako? Pasok na. Kailangan mo pa rin gawin ang exam para maipaliwanag ko ang mga bahaging hindi mo naintindihan. Alam mo ba kung nasaan ka? Sa bahay ito ng presidente ng Ye Corporation Group. Ako ang anak ng pamilyang Ye Corporation. Sa tingin mo ba kailangan ko ng matataas na grado para magtagumpay? Ang pagsisikap sa pag-aaral ay para lamang sa mga mahihirap na gaya mo na kailangang gawin iyon. Pero, ang pinakaayaw ko ay ang mga matang iyan na tila wala ng buhay. Sa susunod na makita ko pang hindi magkapareho ang kulay niyan, sisiguraduhin kong aalisin ko ang mga yan para ipakain sa iyo. Tulungan niyo ako. Mama, anong nangyari? Kumain muna kayo ng prutas, mamaya pa ang hapunan. Sige po, salamat po, Mama. Maraming salamat po, tita. Ano yung narinig kong bumagsak kanina? Tita, hanggang dito na lang muna ang klase natin ngayong araw. Babalik na lang ako bukas. Sige, salamat sa pagod mo. Heto ang bayad sa klase. Sa ngayong araw, kunin mo ito. Mama, anong ginagawa niyo sa hardin kaninang umaga? Tinulungan ko ang lolo mong gupitan ng mga dahon ng kanyang pine tree. Maraming taon na niyang inaalagaan ng punong iyon, kaya sobrang mahalaga iyon sa kanya. Napakapagod niyan po. Imamasahe ko po kayo. Masahe? Opo naman. Halika rito, para makapag-relax kayo. Wag na. Kanina ka pa nag-aaral, pagod ka na rin, magpahinga ka na lang muna. Ayos lang po ako. Gia, nakuha mo na ba ang sample ng DNA ni Ye Yunji? Nakaugnayan ko na ang ospital. Lalabas na ang resulta sa loob ng kalahating araw. Hindi pa. Bakit wala pa rin? Hindi naman kailangang kumuha ng sample ng kanyang dugo. Mahirap ba kumuha ng kahit ilang pirasong buhok lang? Ang buhok na kailangan sa test ay dapat may kasamang root, kaya kailangang bunutin ito ng diretso mula sa ulo niya. Akala mo ba ganun lang kadali iyon? Madali lang naman talaga iyon. Araw-araw kayong magkasama sa iisang bahay, bakit hindi mo pa magawa? Kung sa tingin mo ay madali lang, edi ikaw ang gumawa. Napakadaldal mo. Paggugupit ng pine tree. Gia, gising ka na agad? Mama, magandang umaga po. Sige. Pumasok ka na pagkatapos mo niyan para mag-almusal. Mama, baka po pwedeng itong mga sanga ay tapusin ko na munang gupitin bago kumain. Halos tapos na rin naman po ako. Sige. Xiaowang, pakikuha naman ang guwantes ko. Hindi maganda ang kalidad ng guwantes na ito. Sige po, Mama. Maghugas muna po kayo ng kamay at pagkatapos ay kumain na tayo. Sige.
Gia. Maghugas ka na rin ng kamay. Sige. Nakatulog na siya dahil sa pampatulog. Kaya kahit kumuha ako ng ilang hibla ng buhok, malamang ay hindi siya magigising. Sayang, kung alam ko lang na ang paglalagay ng gamot ay ganito lang kadali, hindi na sana ako sa lolo ko nagnakaw ng pampatulog. Sana nagpakuha na lang ako kay Xiao Shanshan ng lason para tuluyan nang mawala si Ye Yunji. Hindi ba mas madali iyon? Anong ginagawa mo? Si Jia yan. Sister Wang, sabihin mo kay Mama na pupunta kami ni Jenzen sa isang milk tea shop para mag-aral at babalik din kami mamayang gabi. Sige po. Bibigyan kita ng day off ngayon, pero matatanggap mo pa rin ang bayad mo sa oras. Pero kapag nagtanong ang mama ko, alam mo na ang isasagot mo, hindi ba? Nasa labas lang po kami para mag-aral. Ano pa? Hindi mo naman ako inaapi. Mabait na bata. Kapag nalaman ko lang, napakitang tao ka lang, at may ginagawa kang iba sa likod ko, alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Opo, alam ko po. Paano nangyari yon? Siya nga talaga. Sa lakas ng ulan na iyon, at doon pa sa tambakan ng basura, paanong nagawa niyang makaligtas? Pero heto siya ngayon, buhay, at palagi pang umaaligid sa harapan ko. Paano mo ba ginawa ang trabaho mo? Sinasadya mo bang pahirapan ako? Shenjia, ginawa ko ang lahat para sa'yo kahit mali. Kung hindi mo tatanawin ang utang na loob na ito, hahanapin ko na lang si Ye Yunji at sasabihin ko sa kaniya ang totoo. Mama, tulungan niyo po ako. Nakatira na ako ngayon sa pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye at Ye Group ay magiging akin na sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng mawala ang lahat ng ito. Mama, tulungan mo ako pakiusap. Hayaan mong mag-isip ako ng paraan. Dapat mawala na siya ng tuluyan. Habang narito pa siya, kahit mawala na si Ye Yunji, tiyak na makakahanap ng ebidensya ang pamilyang Ye at kukunin siya pabalik. Masyadong malakas ang impluensya ng pamilyang Ye. Dapat nang mawala si Zhenzen. Bunso, bakit ka napunta rito? Pangalawang kuya? Noong araw na iyon tungkol sa tunay kong anak na babae. Hindi mo pa natatapos ang sasabihin mo? At nitong mga nakaraan ay ayaw mong umuwi ng bahay. Naging abala lang po ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Pangalawang kuya? Malinaw na may kalahati ka pang pangungusap na. Hindi natapos noon? Meron ka bang kahit na ano na itinatago sa akin? May mahalaga pa po akong meeting na dapat puntahan. Umuwi ka na muna. Kung ano man iyon, pag-usapan natin pag-uwi ko. Pangalawang kuya? Kailangan kong mahanap ang tunay kong anak. Tumayo ka muna. Huwag kang mag-alala. Ang mga shares sa Ye Group, kukunin ko lang ang bahagi na para sa akin. Hindi ko hahayaang mag-away pa ang mga bata para doon. Bunso, pangalawang kuya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hayaan na nga. Mukhang kung hindi ko sasabihin sa iyo, ay hindi ka titigil. Halika rito. Noong araw na isinilang ang batang iyon, ay kinuha siya ng ibang tao. Itunapon siya sa incinerator ng basura sa labas ng lungsod. Siya ay wala na. Anong ibig mong sabihing wala na? Bunso, doon sa incinerator sa labas ng lungsod, bibihira lang ang mga taong pumupunta roon. Nagpahanap na ako sa paligid. Lahat ng basura doon ay kinukuha ng bulldozer sa araw ring iyon para sunugin sa loob ng furnace. Ang isang sanggol sa tambak ng basura ay imposible talagang mapansin. Kaya naman, Hindi maaari. Hindi maaari. Ang anak ko, imposibleng mawala na lang siya ng ganoon. Bunso, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Kalimutan mo na siya, kahit paano ay may isa ka pang anak ngayon. Sino ang may gawa nito? Sino ba talaga ang kumuha sa anak ko? Ang alam ko lang ay isa siyang babae.
Noong mga panahong iyon, hindi pa uso ang mga CCTV. Kaya ang balitang ito, nakuha ko lang matapos magtanong sa mga nurse sa delivery room. Noong oras na iyon, Sige. Gia, tungkol sa tutorial class mo, naayos na ba ang lahat? Piano ang pinili niya. Opo. Mabuti, maganda ang piano. Ang pagtugtog ng piano ay nakaka-relax ng isipan, kaya magandang pagpili yan. Siya nga pala, sa susunod na linggo ang ika-17 kaarawan ni Gia. Ito ang unang birthday niya simula nang tumira siya rito sa pamilyang Ye. Ano ang gusto mong gawin? Pwede po ba akong magdaos ng dinner party? Gusto ko po sanang imbitahan ang mga kaklase ko. Siyempre naman. Ano naman ang masasabi mo, kapatid? Kahit ano po, kayo na po ang bahala. Anong nangyayari sa kanya kamakailan? Baka dahil sa dami ng trabaho sa opisina, medyo nahihirapan na siyang makahabol. Sige na, kumain na tayo. Gia, balita ko, ang birthday party mo para sa iyong ika-17 kaarawan ay gaganapin sa Crescent Moon Hotel. Yan ang pinakamalaking international hotel sa Beijing na matatagpuan sa bundok Jingshan. Sobrang mahal doon, di ba? Wow, nakakainggit naman. Pwede rin ba kaming pumunta? Siyempre, nagpareserba talaga ako ng mga upuan para sa inyo. Kayong lahat ay dapat nandoon. Hoy, ayos to. Iba talaga si Shen Jia. Kung hindi, ang level ng klase natin ay baka hilahin pababa ng ilang namumulot ng basura. Ha ha ha. Pumunta ka rin. Ano? Sa Biyernes ng gabi, sa birthday party ko. Pumunta ka rin. Ako. Grabe naman, ang isang taong hirap pang ang tumira sa mumurahing inn, na may pagkakataong makapunta sa Blue Bay Hotel para makakita ng karangyaan. Ay nag-iinarte pa, nagpapanggap ka pa diyan. Totoo. Kapag hindi ka nagpunta ngayon, baka sa buong buhay mo, ay kapag nagtrabaho ka lang bilang tagalinis doon, saka mo lang makikita ang loob nun. Ha ha ha. Balita ko ay birthday mo rin sa araw na iyon. Kapag hindi ka nagpunta, lolokohin ko ang tatay mong pilay. Para papuntahin doon, hahayaan ko siyang pulutin ang mga tira-tira kong birthday cake para maiuwi sa'yo. Pupunta ako. Good girl. Ito ang regalo ko sa'yo. Pasasalamat para sa pagtuturo mo sa akin. Isuot mo ito araw-araw ha. Jaja, napakabait mo talaga sa kanya. Kahit kaarawan ko ngayon, kaarawan din po ito ng hirap at sakripisyo nyo, Nay. Nanay, salamat po sa lahat ng paghihirap nyo. Gia? Nandito ka sa bahay? Wala ka bang pasok ngayon? Tamang-tama. Binilhan kita ng cake. Ay, celebrate natin ang birthday mo mamaya. Bakit mo hawak ang gintong kuwintas ni nanay? Ito na lang ang tanging alahas ko. Pera naman ito ni Papa na ipinambili mo. Libre ba ang pagpapakain ko sa mga kaibigan ko? Kung kailangan mo ng pera, sabihan mo ako. Bakit kailangan mong magnakaw? Ibalik mo yan kay nanay. Umalis ka nga. Kung hihingi ako sa'yo, bibigyan mo ba ako? 100 o 200 dolyar. Ginagawa mo ba akong pulubi? Tita Shanshan ay binilhan pa ako ng bagong cellphone. Eh ikaw? Araw-araw kang nagpapanggap na kawawa. Para sa kanino? Bibili ka lang ng mumurahing cake. Baka ikasama pa yan ng loob ko. Kahit aso, hindi kakain yan. Hello po. Ikaw ba si Miss Ye Yunzi? Ang resulta ng iyong tumor biopsy ay lumabas na. Pasensya na po, ito ay breast cancer stage 4. Maligayang kaarawan. Nanay, patawad po sa lahat ng nagawa ko. Pangako, dodoblehin ko ang pag-aalaga sa inyo. Nay, nandyan na po ang mga kaklase ko. Susunduin ko lang sila. Sige. Sa dati kong buhay, sa mismong araw na ito ako na-diagnose na may malalang sakit sa dibdib. Kahit na sa buhay na ito ay normal ang resulta ng check-up ko, hindi pa rin ako dapat maging kampante. Kailangan kong magpa-check up sa tamang oras. Anong ginagawa mo? Bakit parang ilang araw lang tayong hindi nagkita?
At ngayong anak ka na ng Ye Corporation, ay minamaliit mo na ako? Narito ang pamilya ko ngayon. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Tigil. Saan ka pupunta? Halika rito. Bakit mo siya tinawag? Hindi ba't galit ka sa kanya? Galit nga ako sa kanya. Pero gusto naman siya ni Mama. Maligayang kaarawan. Ako mismo ang gumawa nito. Sana ay magustuhan mo po. Ano ang nakita mo kanina? Wala po akong nakita. Wala kang nakita? Tandaan mo ang sinabi mo. Dahil kapag nakarinig ako ng anumang usap-usapan, humanda ka sa akin. Xianjia, ang galing mong magdisiplina? Para nga siyang masunuring aso. Pasok. Masyado ng luma ang damit mo. Ito ang isuot mo. Ito ay, damit para sa serbidora? Bakit? May reklamo ka? Huwag mong sabihing iniisip mong isuot ang gown ko, ano? Bagay ba sa'yo? Akala mo ba talaga nandito ka para dumalo sa birthday party ko? Naawa lang ako sa'yo, kaya binibigyan kita ng pagkakataong kumita. Bakit? Ayaw mo? Ilang araw ka lang nagtrabaho sa bahay namin, minamaliit mo na agad ang perang ito. Hindi po sa ganoon. Mabuti at nakikinig ka. Magbihis ka na at lumabas dito. Ngayon ay para sa aking apong si Xianjia para sa kanyang 17 kaarawan. Nandito ako upang pasalamatan ang lahat sa pagpunta at ninanais ko para sa aking magandang apo na simula ngayong araw maging mapalad, masaya at malaya sa anumang alalahanin. Tandaan mo, pamilyang Ye ay laging nasa likod mo para suportahan ka. Salamat po, Lolo. Happy birthday. Maligayang kaarawan. Magandang araw po, Auntie. Bakit sila nandito? Mama, nagdala sila ng mga regalo at pumunta rito para batiin ako. Hindi ko naman sila pwedeng palayasin, di ba? Ma, huwag kang mag-alala. Sila ay hindi na mangangahas na gumawa ng anumang masama. Sana nga. O siya? Masyadong gabi na? Ihahatid na namin ni pangalawang uncle si Lolo pa uwi? Nandoon si pangunahing uncle sa VIP booth at naghihintay sa iyo? Umuwi ka kasama niya kapag tapos ka na rito. Sige po, Mama. Mag-enjoy ka pero huwag gumawa ng gulo. Hindi po. Simula na ang party. Teka, hindi ba't mayroon pa tayong isa pang kaklase? Ang paborito nating huwarang estudyante? Nasaan na kaya siya? Oo nga, nasaan na si Jenjen? Sa ganitong kasayang okasyon, bakit hindi pa siya dumarating? Waiter, dito nga. Ha ha ha. Classmate, nagkamali ka ba ng suot na damit? Jenjen, napakapili mo talaga sa mga tao. Imbis na mag-enjoy ka dito sa party, nagpunta ka pa rito para magtrabaho, baka sa nakaraang buhay mo ay wala ka talagang pera. Hay nako, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan ang mabuting kaibigan ko. Hindi ba pera lang ang gusto niya? Hayaan niyo siyang kumita. Makinig ang lahat. Bawat isang baso na iinumin ni Zenzen, bibigyan ko siya ng $100. Kahit gaano karaming baso ang inumin ni Jenjen, babayaran ko siya ng naaayon doon. Anong sa inyo, ayos ba? Sige, ayos. Ako muna ang mauuna. Sa unang baso, sabay tayong uminom. Estudyante pa lang po tayo. Kaya sana ay huwag na lang tayong uminom. Anong sabi mo? Ayoko pong uminom. Halika rito.
Talaga naman. Ayaw mo talaga sa magandang usapan, ha? Bigyan mo pa ako ng isa pang baso. Aba, hindi ko akalain, ang isang hamak na gaya mo ay may itatago rin palang ganda. Bitiwan mo ako. Tama na, huwag na kayong magbiro ng ganyan. Mamaya ang matalik kong kaibigan ay baka magalit pa. Siya nga pala, narinig ko ngayon din ang kaarawan ni Zenjan, nasaan ang cake. Dalhin niyo rito. Zenzen, ito ay isang Black Swan cake. Kahit 10 taon pa mangolekta ng basura ang pilay mong ama, hindi niya kayang bumili kahit isa nito. Buksan mo at tikman mo ang lasa, at tandaan mo ito. Ha ha ha. Huwag ninyong pagsasalitaan ng masama ang tatay ko. Aba, may lakas ka pa ng loob na magalit, ha? Hala, mag-ingat naman kayo. Siya kaya ang tutor ko. Kapag nagkasugat siya, siguradong sisisihin na naman ako ng mama ko. Kung ganoon, sisiguraduhin nating wala siyang magiging sugat sa labas. Waiter. Hoy, kuhanan nyo ng litrato. Itaas nyo ang mga cellphone nyo. Anong ginagawa nyo? Tio, kami ay naglalaro lang ng cake fight. Gusto mo po bang sumali? Matanda na ako para dyan. Ituloy mo lang ang paglalaro. Tulungan niyo po ako. Lumabas ka, sinisira mo ang mood ko. Sige po, nanay ni Shanshan. Pagkatapos nito, ako na ang bahala. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa paborito nating mabait na estudyante. Halika rito, tanggalin mo ang contact lens mo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi naman ako ang may gawa niyan. Ikaw naman kasi, kung sumunod ka lang sana, hindi sana magkakaganyan ang lahat. Ang cake na iyon, espesyal na inihanda ko talaga para sa iyo, para maiuwi mo at makasalo ang tatay mo. Sayang nga lang, iyang baldado mong ama, hindi na niya matitikman iyon. Habang nagpapakasaya ka at nagpapakalunod sa luho rito sa akin, ang tatay mo ay wala na dahil sa sunog. Nawala na ang tanging pamilya niya, labis siyang nagdalamhati, kaya pinili niyang tapusin na ang lahat. Sapat na ba ang dahilang iyan? Sapat na. Hintayin mo ako. Ang katapusan niya ang ireregalo ko sa kaarawan mo. Ipinadala ko na ang lokasyon ko sa iyo. Pumunta ka na rito. May handa ako. Pa, sagutin niyo po ang tawag. Pa, huwag niyo po akong takutin. Kunin siya. Hello? Kuya, nakabalik na ba kayo? May biglang asikasuhin sa kumpanya. Lalabas muna ako saglit. Iniwan ko ang driver para kay Gia. Wala ka doon? Bago ka ba umalis, may ginawa ba siyang gulo? Wala naman po. Bakit po? Wala lang. Bigla lang kasing bumilis ang tibok ng puso ko. Kung nag-aalala po kayo, matapos ko lang ang gawain ko, babalik din ako agad. Sige, magtrabaho ka muna.
Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Sige po. Tio, nagkakatuwaan kami. At naghahagis ng cake. Hello? May emergency lang akong dapat asikasuhin. Papuntahin mo muna si President Jiang doon para pansamantalang humalili. Saklolo, Huwag kang malikot. Aba. Walang hiya. Ang ganda ng katawan nito. Hawakan mo siya, Jiao Fan. Ako muna ang mauuna. Sige, una ka na. Hoy, mga baliw, malakas din ang isang ito. Bakit nakatayo lang kayo? Bilis, habulin niyo siya. Tulungan niyo ako. Saklolo, Sinasabi ko sa iyo, ang mga malaswang litrato mo ay nasa phone ko na lahat. Kung hindi ka patitigil, ipapakita ko sa buong mundo ang totoong kulay mo. Manahimik ka, Saklolo, huwag kang gagalaw. Mali ba ang nakita ko? Pwede ba ninyong bilisan? Sabi ko na nga ba, anak nang. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Habulin nyo siya? Gusto mo pang tumakas? Hello? 911 po ba ito? Buwisit, napakabilis tumakbo ng babaeng iyon. Nasaan siya? Nakakainis. Huwag na huwag lang siyang magpapakita sa akin. Kapag nahanap ko siya, parurusahan ko siya ng matindi. Swerte mo dahil may hika rin ang bunsong kapatid ko, kaya laging may gamot sa hika rito sa kotse. Kung ibang sasakyan ang pinara mo, siguradong hindi mo na maaabot ang ospital. hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Sa bagay, sa lagay mong iyan, dapat sa istasyon ng pulis ka muna dumiretso. Ayaw ko ring pumunta sa pulisya. Kung ganoon, saan mo gustong pumunta? Sa dulo ng Jingjiao, hahanapin ko ang tatay ko. May kakaibang mata ka rin? Gusto ko nang bumaba. Saan ka naman pupunta sa lagay na yan? Gusto ko nang bumaba. Kumalam ka muna. Ngayon na, gusto ko nang bumaba. Mahirap kumuha ng masasakyan dito. Ihahatid muna kita sa presinto at doon kita hahayaang bumaba. Sabi ko ngayon na ako bababa. Kapamilya ka ni Shenjia. Magkakampi kayong lahat. Ano? Ibig mong sabihin, si Shen Jia ang gumawa nito sa'yo? Kung siya nga ba, hindi nyo ba alam? Dati, nambubuli lang siya ng mga kaklase. Pero ngayon naging masama na siyang tao. Kasabwat kayong lahat. Kahit anong kinabukasan, o kahit anong record sa paaralan, wala na akong paki sa lahat ng iyon. Ayoko na sa lahat ng iyon. Gusto ko lang siyang pagbayarin ng husto. Ibababa mo na ako. Sino ang tinapos niya? Si Papa. Wala na siya dahil sa kanya. Narinig mo ang lahat, di ba? Oo, narinig ko. Kuya, i-loudspeaker mo muna. Hayaan mo akong makausap siya. Sige. Jan, ako si Ye Yunji. Nakita ko lang ang balita tungkol sa sunog sa junk shop sa labas ng Kapitolyo. Patawad. Ikaw ang nanay niya? Bakit mo siya tinuruang maging ganyan? Iniwan ako sa eskwelahan, inapi, at minaltrato ng husto, pero tiniis ko ang lahat. Pero bakit ayaw niya pa rin akong tantanan? Bakit? Nagpapanggap kang tumutulong. Dahil takot kang lumaki ang gulo tungkol sa pambubuli ni Shenjia sa akin. 'Di ba? Hindi. Jan, pakiusap, maniwala ka sa akin, hindi ako ganoong klaseng tao. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga sa junk shop. Sa ngayon ay wala pa namang nakukumpirmang impormasyon tungkol sa mga nasaktan. Huwag kang mag-alala. Sumama ka muna kay Tio papunta sa ospital para magpatingin, maari ba? Ayoko. Hindi na ako maniniwala sa iyo kailanman.
Gusto ko nang bumaba ng kotse. Zan, hindi mo ba gustong gumanti? Kung gusto mong makaganti, kailangan mong sumunod sa akin. Kuya, kamusta na siya? Madalas siyang nagkakaroon ng breakdown, binigyan siya ng sedative, at katutulog lang niya. Bunso, ano ba talaga ang nangyayari? Ang tungkol sa pag-aapi ni Shenjia kay Zenjen, hindi na talaga ako nagulat. Pagkatapos ng 17 taon na pag-aalaga ko sa kanya, kapag hindi nasunod ang gusto niya, maging ako ay kaya niyang saktan at tapusin? Paano pa kaya ang isang hindi niya kilalang kaklase? Ano? Ang bait-bait niya dati. Nagpapanggap lang ba siya? Oo. Akala ko rin noon na nagbago na siya. Pero nung gabi na nahanap ako ni Zenjen, doon ko nalaman na ang masamang ugali ay hinding-hindi na magbabago. Nagkasundo kami ni Jensen. Natutulungan niya akong bantayan si Shenjia. Kapalit ng paggarantiya ko na makakatapos siya ng kanyang pag-aaral. Tingnan mo. Ito ang mga kinuha ni Zenzen na larawan at video niya. Ang babaeng ito, siya ang kabit ni Shen Fuyi, ang Vice General Manager ng Hungry Group. Siguradong nakilala mo na si Kuya. Oo. Ang kapatid ni Xiao Weichang. Nakita ko siya noong nakaraang bidding conference. Siya ang tunay na ina ni Shenjia. Hinala ko, ang babaeng nagpalit sa tunay kong anak ay walang iba kundi si Xiao Shanshan. Sige, naintindihan ko. Tungkol sa bagay na ito, sisiguraduhin kong malalaman natin ang buong katotohanan. Nga pala, katulad ko ang batang iyon, may magkaibang kulay ang mga mata. At katulad mo rin siya, mayroon siyang hika. Ang pagkakakilanlan niya, naimbestigahan mo na ba? May hika siya? Hindi mo alam? Pero ang sabi ni pangalawang kuya, ang tunay kong anak na babae ay wala na. President Ye, nahanap na po si Matandang Zen. Nung nangyari ang sunog, nasa labas siya at naghahanap ng tindahan ng cake, kaya masuwerte siyang nakaligtas. Cake para sa birthday? Sa ganitong oras? Opo. Sabi niya, birthday ng anak niya kahapon, pero naikot na niya ang buong lungsod. Masyadong mahal ang mga cake, kaya hinintay na muna niyang gumabi sa pag-aakalang kapag malapit ng magsara ay baka mas mura na ang mga ito. Sige, siguraduhin mong maayos ang lagay niya at kapag tinanong niya ang tungkol sa anak niya, sabihin mo lang na natulog ang anak niya sa bahay ng kaklase at ligtas ang bata. Kuya, may hihingin sana akong pabor sa iyo. Magsalita ka. Siya ba talaga ang mama ko? Bakit napakabait niya sa akin? Kung siya lang talaga, ang mama ko sana nga. Gising ka na pala? May nararamdaman ka bang masama? Saan ka pupunta? Pupunta po ako sa mga pulis. At pagkatapos ay hahanapin ko ang papa ko. Ayos lang ang papa mo. Talaga po? Noong mangyari ang sunog, sakto namang lumabas siya para bilhan ka ng cake, kaya masuwerte siyang nakaligtas. Naasikaso ko na ang matutuluyan niya, huwag kang mag-alala. Siya nga pala? Janjan, may gusto sana akong itanong sa'yo. Totoo, ka bang anak ng papa mo? Bakit mo iyan tinatanong? Nararamdaman mo rin ba? Na wala akong tunay na pamilya? Hindi yan totoo. Sa totoo lang, hindi rin si Shenjia ang tunay kong anak. Noong araw na ipinanganak siya, kinuha siya ng ibang tao at ipinalit. Ngayon ay marahil wala na rin siya. Magpahinga ka ng mabuti? Kuya, Ito ang para sa Shenjia at Xiao Shana sa ginawang testing sa ospital ng lungsod ng Nancheng na mga detection projects. ito ba ang kanilang gene test? Hindi po.
Iyong akin. Kung ganoon, nandito pa ang tunay kong anak? Hindi pa siya nawawala. Kaya lang, palihim na nagpatest si Shenjia, siguradong hindi niya basta-basta ibibigay ang pagkakakilanlan ng pangalawang sample sa atin. Alam ko. Hayaan mo akong mag-isip. Halo, Mama, nasaan po kayo? Hindi po kita nakita paggising ko kaninang umaga. Narito ako sa Ye Group, may inaasikaso lang. Hindi ka pa ba pumapasok sa paaralan? Nandito na po ako sa paaralan. Nagtataka lang ako. Ang mahusay na estudyante sa klase namin na si Jenjen ay hindi pumasok ngayong araw. Alam niyo po ba ang dahilan? Paano ko naman malalaman? Baka may kailangang asikasuhin sa pamilya nila. Magkita na lang po tayo mamayang gabi, Mama. Magkita tayo mamayang gabi. Kuya, kailangan kong mahanap ang aking tunay na anak na babae. Tulungan mo ako? Siyempre. Isang gabing maulan noon, habang nasa basurahan ako, na-sprain ang paa ko at nawalan ako ng malay sa sobrang sakit. Nang gabing iyon, nagising ako dahil sa buhos ng ulan at bigla kong narinig mula sa tambak ng basura ang tunog ng isang iyak. Pinuntahan ko ito at nakita-kita pulang-pula sa kaiiyak na parang isang kuting. Hindi ko natiis, kaya dinala kita pa uwi. Pagkatapos niyon, babalak sana kitang ibigay sa ampunan, pero ang maliliit mong mga kamay, hinawakan ako habang tumatawa ka. Ako, hindi ko kaya, naiwan ka. Naisip ko lang na kapag medyo malaki ka na, saka na lang kita ibibigay roon. Ang nangyari, lumipas ang napakaraming taon na magkasama tayo. Zen. Hindi maganda ang katayuan ng papa, kaya nahirapan ka ng husto. Kung nais mo pang hanapin ang tunay mong mga magulang, sige lang, hindi kita pipigilan. Anong nangyari? Wala lang ito. Sabi ng doktor, mga gasgas lang iyan sa balat mo, kaya maaari ka nang magpahinga muna sa bahay. Pero baka kailangan mo ng mahabang pahinga. Hindi ko kailangan yan. Kahit na si Auntie Ye ay posibleng nanay ko, pinaparanas naman sa akin ni Shenjia ang parang impyerno sa hirap, at muntik pa niyang saktan ng malubha ang tatay ko. Ang lahat ba ng ito ay hindi talaga alam ni Auntie Ye? Ang ibig kong sabihin, gusto kong balikan at tingnan ang tatay ko. Hindi ako nakauwi ng buong gabi. Siguradong takot na siya. Sige, ihahatid na kita. Hi. Napakabait mo talagang anak. Basta't mawala na si Zenzen at ang anak niya, wala na sanang makakahadlang sa akin upang maging tagapagmana ng pamilyang Ye. Sandali. Saan ba nagpunta? Yung si Zhao Fan? Buong gabi na. Pero wala man lang kahit isang tawag. Kahit tapos na ang trabaho, hindi man lang marunong magbalita. Nasaan ka na ba? Isang buong gabi na ang nakalipas, pero wala pa ring balita. Nasaan na sila? Nasa internet cafe po. Ang itinatanong ko ay si Zhenzen. Tapos na po siya. Talaga? Saan siya dinala? Teka, kung itinago mo siya, di ba parang sinabi mo na ring may nangyaring masama sa kaniya? Sabi ko magmukhang aksidente ang nangyari. Bingi ka ba? Hindi pwede to. Umalis ka na agad diyan. Baka mahuli ka at madamay pa ako. Shenjia, ilipat mo sa akin ngayon ang $500,000. $500,000. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Wala ka man yan? Ang mga pamilyang Ye ay sadyang napakayaman, kahit na hindi mo kayang maglabas ng ganoon, sigurado akong ang pamilya mo ay makakapagbigay sa akin. Binablackmail mo ba ako? Kapag nabayaran ako ay gagawin ko ang trabaho para mas mapanatag ka rin. President Ye, ginawa ko naman ang lahat na ipinag-utos niyo. Kailan niyo ba ako hahayaang makaalis? Huwag kang magmadali.
President Ye, ang lahat ng ito ay dahil lang kay Shenjia. Sumunod lang ako sa utos niya. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Pamangkin niyo siya. Alam ko. President Ye, ang dalawa kong kaibigan, kumusta na po sila? May oras ka pang mag-alala sa kanila? Tangkang pananakit at ang parusa sa tangkang pagtapos sa buhay ay hindi nila matatakasan. Mas mabuti pang intindihin mo ang sarili mo. Nasaan na ang mga video niya? Ang video na iyon, binigay ko lang sa iilang tao. Binigay ko na rin po sa inyo ang listahan. Turuan siya ng leksyon, wag lang siyang tuluyang tapusin. $500,000. Saan ako makakahanap ng ganoon kalaking pera? Ye Yunji. Paniguradong meron si Ye Yunzi. Mama, nariyan po ba kayo? Tuloy. Mama, pwede po ba akong makahingi ng $500,000? Gusto mo ng $500,000? Bakit ang laki naman yata niyan? Opo, para kay Papa po. Mula nang magsimula ang laban niyo sa korte para sa diborsyo, na-freeze ang account niya at nagsara din ang kumpanya niya. Pinuntahan niya ako sa school kanina para humingi ng tulong. Mama, ano pa man ang mangyari, tatay ko pa rin siya. Ayokong makita kayong nagkakagulo ng ganito. Alam kong may nagawa siyang pagkakamali sa inyo noon at hindi ko na inaasahang magiging maayos ang paghihiwalay niyo. Pero, bigyan niyo po siya ng $500,000 para makahinga naman siya ng maluwag. Sige na po, Ma. Ituring niyo na lang itong utang ko. Babayaran ko po kayo sa hinaharap. Sige. Kaso, mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo. Ikaw at si Xiao Shanshan sa ospital ng Nanjing ay nagpa-DNA test. Gusto kong malaman kung sino ang sample number 2. Sa pagsusuring iyon, kapag sinabi mo sa akin, ibibigay ko sa iyo ang $500,000. Siyempre, ako yon. Mama, sino pa ba ang inaasahan niyo? Ganun ba? Noong nakaraan, hindi naging maganda ang relasyon nating dalawa. Pakiramdam ko ay hindi mo ako mahal at inakala kong hindi mo ako tunay na anak. Kaya, palihim akong nakiusap kay Tita Shanshan na isama ako para magpa-test. Iniimbestigahan mo rin ako ng palihim. Hindi ba't dahil nagdududa ka? Na baka hindi mo ako tunay na anak? Nitong mga nakaraang araw, ninakawan mo si Lolo ng gamot na pampatulog para painumin ako? At nung palihim kang pumasok sa kwarto ko, hindi mo man lang ba naisip na tingnan ang loob ng drawer na ito? Hindi. Peke ang lahat ng iyan. Kahit totoo o peke iyan, dapat ay mula pa kay Xiao Shanshan, ay alam mo na ang katotohanan, di ba? Shenjia, binigyan kita ng paulit-ulit na pagkakataon, pero wala pa rin ba akong maririnig na katotohanan mula sa iyo? Dahil ganyan na rin lang, hanapin mo na ang tunay mong mga magulang, hindi na kita kayang alagaan pa. Hindi pwede. Ye Yunzi, noong mahirap ka pa, ipilit mo talagang ituring akong anak. Ngayong mayaman ka na, gusto mo na akong itapon lang na parang basura pati ang tatay ko? Huwag kang umasa. Matagal mo nang alam na hindi mo ako tunay na anak, pero nagkunwari ka pa rin na maging mabuti sa akin. Hindi ba't dahil iniisip mong wala na ang tunay mong anak, kaya ako ang ginawa mong sandigan? Bakit? Ngayong nakakita ka lang ng ilang papeles, ay umaasa ka na para sa tunay mong anak at hindi mo na iintindihin kung anong mangyayari sa akin? Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano pang dokumento ang tignan mo, ako lang ang nag-iisa mong anak, wala ka ng iba pang anak. Wala nang ibang anak na babae. At ikaw ba ang may gawa nito sa kaniya? Nitong mga nakaraang araw, talagang hindi mo siya tinigilan at para bang gusto mo na siyang tapusin sa pang-aapi. Siya iyon, si Jensen iyon, hindi ba? Hindi, mali, hindi siya. Kaya pala, nasunog ang bahay nila noong nakaraang araw? Kaya pala gusto siyang parusahan ng masamang taong iyon. Hindi po iyan totoo. Itigil niyo na po ang pagsasalita. Mama, huwag po kayong aalis, Mama. Ma,
Bunso, nahanap ko na ang tunay mong anak. Si Jenjen ba tama? Opo. Naiintindihan ko na. Pupuntahan ko muna siya. Hindi muna ako magtatagal. Auntie Ye, anong ginagawa mo rito? Ikaw nga talaga. Mabuti kang bata. Patawarin mo ako, anak. Halos mapahamak ka dahil sa akin. Zen. Jen. Maupo ka muna sa loob. Auntie Ye, nagkakamali ka lang. Hindi mo ako anak. Hindi ako nagkakamali. Totoo ito. Kung hindi ka naniniwala, ipapakuha ko agad sa tito mo. Sa kuya ko? Ang resulta ng pagsusuri? Isang pirasong papel lang iyon. Ano bang mapapatunayan niyon? Sa lahat ng taon na ito, ang papa ko ang nagpalaki sa akin. Noong inaapi ako, ang papa ko ang laging humaharang sa harap ko. Noong pinagtutulungan at sinasaktan ako ng anak nyo, pag uwi ko, ang taong yumayakap at umiiyak kasama ko, ay ang papa ko pa rin. Eh kayo? Nasaan po kayo? Ngayon, gamit lang ang isang pirasong papel. Gusto nyo na maging anak nyo ulit ako? Sa anong karapatan? Auntie Ye, nagpapasalamat ako sa inyo noong nasa pinakamahirap akong sitwasyon. At tinulungan nyo ako. Kahit na ang lahat ng paghihirap na iyon ay dahil naman lahat sa anak nyo na si Shenji. Talagang malas ang buhay ko. Kaya wala akong swerte. Na sumama sa inyo sa pamilyang Ye para magpakasarap. Jen. Alam ko na marami kang pinagdaan ng hirap at hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Kung hindi mo pa gustong pumunta sa pamilyang Ye ngayon, maayos lang. Pero gusto ko lang sana hingin na bigyan mo ako ng pagkakataon na mabisita ka man lang lagi, pwede ba? Wag na, umalis ka na. Sandali lang. Sumama ka sa kanya pabalik. Pa, Gusto kong sumama ka sa kanya. Para mapalaki ka. Ibinuhos ko ang halos buong buhay ko. At ngayong matanda na ako, pati itong maliit na junk shop na masisilungan ko ay wala na. Kasalanan mo itong lahat. Sumama ka sa kanya doon tumira. Para maging maginhawa naman ang buhay ko nang hindi na ako namomroblema sa tuition mo. hindi. Tay, hindi ako aalis. Gusto ko nang umuwi ka. Hindi kita tunay na anak. Lumayas ka rito. Hindi na kita kayang buhayin. Maligayang pagbabalik sa bahay, senyorita. Kuya, Estudyanteng Jenjen, alam kong isa kang mabuting bata. Sila ang mga kinuha ko para mag-alaga sa tatay mo, para sa iyong pag-aaral at kinabukasan, at pati na rin para sa kalusugan ng iyong ama. Sana ay tanggapin mo ito. Hinding-hindi ako sa iyo. Huwag ka munang tumanggi agad. Pag-isipan mo muna itong mabuti. kasalanan ko dahil hindi kita naprotektahan? Hinayaan kitang dumanas ng ganito karaming hirap. Kahit magalit ka pa sa akin ay ayos lang. Pero wag mo sana akong itaboy, maaari ba? Ayaw na kitang mawala muli sa akin. Ano? Pinilit ni Shenjia ang papa na buksan ang kahadeyero sa bahay at ninakaw ang lahat ng pera at alahas. Isinugod din ang papa sa ospital dahil sa sobrang sama ng loob. Papa? Ang anak niyo ay nagkamali? Na hinayaan kong makapasok ang kaaway. Hindi. Hindi mo kasalanan. Anak. Mabuti kong anak.
Inatake siya sa utak. Parang huling lakas na niya ito. Kuya, dapat ba nating tawagan si ate at ang iba para bumalik? Sige. Tatawag na ako ngayon. Ikaw ba si Jenzen? Opo. Ako po. Pwede po ba akong pumasok? Sige, tuloy ka. Pa, tingnan niyo po, si Jen. Siya ang tunay ninyong apo. Zen. Jen. Kamusta po, Lolo? Ako po si Jen. Ako ang tunay na anak ng inyong bunsong anak. Mabuti, mabuti. Pa? Lolo. Papa? Lolo. Pa? Paalam na habang buhay, ex-husband. Sana ay mahanap mo na agad ang tunay mong anak na babae na si Shenjia at ang kabit mong si Xiao Shanshan. Sino ang may alam? Baka magkasabay pa kayong makalabas ng kulungan. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Magandang araw sa iyo. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa korupsyon at panunuhol, pati na rin ang pang-aabuso sa posisyon. Batay sa aming investigasyon, may kinalaman ka rito. Kaya sumama ka po sa amin para sa karagdagang investigasyon. Nagbabasa ka pa rin? Hindi ka ba natatakot na masira ang paningin mo? Kukunin ko muna ito. Hi, Mama. Huwag na po kayong makulit. Malapit na ang pagsusulit. Tara na, Hungry High School.